Okay, so mahaba po ang mga verses na ah, tatalakayin natin. This is John chapter 4, okay, verses 1 to 42 actually. Ano ho. So, pero gusto kong basahin yung verses 39 to 42. Okay, so for me, isa ito sa mga key verses. Aside from the verses na ibibigyan po natin ng pansin mamaya. So, please allow me to read these verses and follow me sa ating pong monitor o sa inyong mga Bibles. And then after reading this, tayo po'y mananalangin. Okay, ang sabi po, many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. He told me everything I ever did. So when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them, and he stayed 2 days. And because of his words, many more became believers. They said to the woman, "We no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world." Okay, let's pray. Father, we thank you sa oras na ito na ikaw po ang magpala, Panginoon, sa aming mga pandinig, sa aming puso ng mga salita na inyo pong ibabahagi sa bawat sa amin. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng malinis na puso, handa na magpakumbaba at tanggapin ang iyong mensahe. Panginoon, we also ask your Holy Spirit to move, O Lord, powerfully in our life, even in this place, Panginoon. Remove also ang mga bagay, Panginoon, pwede makahadlang sa amin to receive from you. Lord, katulad po ng mga Samaritans, O Lord, who heard this Samaritan woman's testimony. Lord, we want to hear from you personally, Panginoon. And because of that, hindi lang nakabase sa testimony ng ibang aming pananampalataya, kundi nakabase, Panginoon, sa tinanggap naming mga salita mula sa inyo. Father, we bless you, we magnify you, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Title ng message natin, The Best Conversation. Okay? When we talk about conversation, alam po ninyo, conversation is interactive primarily. Amen po ba? So, hindi mo masasabing conversation kapag ka isang partido lang ang salita ng salita. Okay? This is interactive, primarily expression or exchanging of ideas, feelings, okay, or information. So, sa interaction, na i-relay mo what you feel, okay, how you view things, at ang inyong mga personal na pananaw sa mga sitwasyon o topic na pinag-uusapan. Kaya alam po ninyo, maganda talaga yung care group kasi aside from what you are hearing here from the pulpit, ay meron tayong venue or group whom we can interact with. Okay, the blessings, the testimonies, and by that, many are talagang na-empower, napapalakas ng Panginoon. So, I entitled this, The Best Conversation, kasi ang daming consideration dito at ang daming mga magandang resulta na nangyari. Una, doon sa babaeng Samaritana who received what? Freedom, deliverance, healing. Okay, and at the same time, nagkaroon siya ng testimony because this conversation directly deals with her personal issues in life. That these things, okay, ay naging her personal testimony, and her testimony of deliverance and healing nagkaroon ng epekto sa community
na itong mga community na stir up yung kanilang curiosity of who is this person was, si Jesus Christ, na testimony niya, could this be the Messiah? Then, ang sabi nila later on, the community, we believe not only because doon sa sinabi mong testimony, but we receive firsthand. Because sa binasa natin, Jesus Christ stayed 2 more days doon sa lugar na yon. At marami siyang ipinangaral. And because of these preachings and teachings of Jesus Christ, the community, marami ang naligtas pa. Alam po ninyo, ganun dapat yung epekto ng buhay natin bilang mga Kristiyano. Amen po ba? That by our own personal testimonies receiving from the Lord, because we used to have this conversation with Him every day, nagkakaroon ito ng magandang testimony, magandang karanasan na ating sinasabi sa ating kapwa, at yung kapwa natin, nagkakaroon sila ng curiosity, and then, nadadala sila sa Panginoon. Yesterday, sa aming pong breakfast fellowship, na-testify po ni Kuya Tata, na yung kanyang nanay at tatay, bangayan ng bangayan. Pero lagi naman daw nagsisimba. Tama ba? Nagsisimba sa malalaking simbahan. Pero nung nakakilala sa Panginoon, nung nagsimba na sa born again church, nung sila'y na born again, nagulat si Tata, ano bang meron sa nanay at tatay ko? At ano bang meron doon sa simbahan na yon? So meaning to say, yung tunay na pagkakilala natin sa Panginoon, may epekto yan. And people around us will surely notice the changes in our life. Amen. Kaya dapat nagki-create ka ng curiosity sa tao na nakapaligid sa iyo na ano ang meron sa iyo. Ano yung mga bagay na natanggap mo na sila ay nagkakaroon ng alin? Kapansin-pansin mula sa iyong buhay na sila man ay nagkakaroon ng pagkauwa. Kaya nga later on sabi nila, hoy, nananalig kami hindi lamang dahil may personal testimony ka about Jesus Christ, but we ourselves merong first hand and we believe in Him also. Amen. Dapat ganoon po tayo mga mananampalataya. Amen po ba? Dapat ganoon tayo. Kaya yung nanay o yung tatay o yung mga anak, dadadala natin sa Panginoon. Yung ating mga kaibigan, mga kaklase, yung ating workmates, nadadala sa Panginoon. Because something in your life, di ba, ay naaamoy nila, nakikita nila, nararanasan nila. So why this conversation for me, okay, so far in this book or gospel ay the best conversation. Okay, let's read through some of the verses dito. In verse 1 and verse 2, sabi diyan, the Pharisees heard that Jesus was gaining and baptizing more disciples than John. Remember, John has become also a threat. John the Baptist has also become a threat for the religious people. Kasi iba yung impact, yung power ng kanyang mga preachings. And many were, repenting from their sins because of the preachings ni John the Baptist. Kaya lang, when Jesus Christ proclaimed and started His ministry, mas marami yung nababautisman. So, lalo silang natetreten. At masigit pa yung ginagawa ni Jesus Christ kay John the Baptist. Wherein we know, if you read through yung pong John 1 hanggang 3, nakita natin how John the Baptist introduces Jesus Christ and telling na hindi ako ang Messiah, kundi ito yung Messiah. Na kahit yung sintas ng kanyang sandalyas ay hindi ako karapat-dapat. At sinabi pa ni John the Baptist that Jesus Christ may increase and I may decrease. Siya yung maging dakila at ako ay mawala, kumbaga sa larawan o sa image and let Jesus Christ. So, Jesus Christ right now was what? Gaining more disciples and many were baptized. Okay, at ang sabi siya, when the Lord learned of this, He left Judea and went back once more to Galilee. Okay, very important po yan. Went back to where? Galilee. Pag sinabing bumalik siya sa Galilee, anong ibig sabihin nun?
Pag sinabi mong bumalik ka sa palengke, bumalik ka sa munisipyo, sa city hall, bumalik ka sa iyong sa terminal, kunyari, anong ibig sabihin doon? Galing ka na doon. Tama ba? Galing ka na doon. So, he's been there. Bumalik lang siya sa Galilee. Pero ang isa sa importanteng talata dito sa passage nito, yung verse 4. Anong sabi sa verse 4? Iko-connect natin yan sa verse 3. Now, he had to go through Samaria. Galing siya ng Galilee. Pero nung bumalik siya sa Galilee, kailangan niyang dumaan saan? Samaria. So, ibig sabihin, nung pumunta siya sa Galilee before, hindi siya dumaan ng Samaria. Tama? Kaya nga sabi yan, now, he had to go through Samaria. So, merong importanteng bagay diyan. Why Jesus Christ had to go through Samaria when he went back to Galilee. So, ibig sabihin, ang Samaria pala, madadaanan mo. Saan siya galing? Judea. Tama ba? From Judea, he went back to Galilee. Judea, Samaria, Galilee. Marahil, from Galilee, papunta ng Judea, hindi siya pumunta, dumaan sa Samaria, ginamit niya yung ibang daan papunta sa Judea. Nakukuha ninyo? Pero from Judea now, papunta siya ng Galilee, hindi siya pumunta dumaan sa ibang daan, kundi pumasok siya sa teritoryo ng Samaria. Okay, ano ang meron sa Samaria? Ang sabi po diyan, so he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about 6 hour. Okay? It was about noon. Ang 6 hour kasi sa kanila, yung ika-6 na oras. Ang oras po kasi, simula kasi ng oras sa kanila, 6:00 ng umaga. Sa atin kasi, 12 midnight. Sa kanila, 6 a.m. Yung 6 a.m. natin, that is the first hour. So, yung 6 hour, that is noon time na sa kanila. Okay, that's the clock na meron po na ginamit si John. Kung yun ang pagbabasehan natin. So, importante din kasi yun bakit tanghali? Maintindihan nyo po ako mamaya. So, I'm just giving you mga puzzles right now. Then mamaya, mabubuo po natin yan. At maintindihan natin why Jesus Christ had to go through Samaria at bakit si Jesus Christ nag-iisa doon sa Jacob's well o sa well of Jacob. Okay? At bakit may Samaritana na solong nag-iigib. Maintindihan po ninyo yan later. Okay? Verse 7, when a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into a town to buy food. 9, the Samaritan woman said to him, "You are a Jew. I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" For Jews do not associate with Samaritans. Ano ang reason behind? Yung mga Hudyo, hindi sila nag-a-associate sa mga Samaritans. There was this political, historical, and religious issues. Nung nasakop ng Assyrians ang Israel, at naglaho, maraming mga Israelita nakipag-intermarry sa mga dayuhan. Nakipag-intermarry sa ibang lahi. At yung kanilang mga anak, tinawag na Samaritans. And you know what? Hindi allowed sa Hudyo ang mag-asawa ka ng ibang lahi. Okay? Hindi ka pwedeng makipag-intermarry sa ibang lahi. And that's the first reason. Kaya nga, hindi sila kinikilala ng mga Hudyo na purong Hudyo.
dahil sila ay nalahian na ng iba, and therefore, kahit sa panahon ni Jesus Christ, ang mga Samaritans, they were social outcasts. Hindi sila tanggap socially ng mga Hudyo. Dahil sila ay mababang uri ng mga Hudyo at hindi sila kapareho ng mga purong Hudyo. That's why, when Jesus Christ asked for a drink, ang sabi ng Samaritan woman, ikaw ay Hudyo at ako ay Samaritana. Hindi kayo nakikipag-associate sa amin, hindi nyo kami kinikilala bilang kalahi ninyo. Tapos hihingi ka ng tubig sa akin? Do you know that ang Samaria, kahit may shortcut dyan, papunta ng Galilee, lahat ng Hudyo, papunta ng Judea o Judea, papunta ng Galilee, hindi nila ginagamit yung access road na yon. Gagamitin nila yung malayong daan, makaiwas lang doon sa pinandidirihan nilang lugar at mga lahi na nakatira doon. That's why, sabi doon sa verse 4, Jesus Christ right now had to go through Samaria. Amen. There was reason behind. Ano yung reason? Magkaroon ng conversation kanino? To this Samaritan woman. Amen. Ano makikita natin? Si Jesus Christ, handa niyang salubungin, handa niyang sirain ang tradisyon, handa siyang sirain lahat ng nakasanayan para lang sa isang Samaritana na nangangailangan ng kaligtasan. Amen po ba? Kung ang ibang tao umiiwas, si Jesucristo, papasukin niya yon. Kung para sa ibang tao, ito ay hadlang para makilala niya ang Panginoon, si Jesucristo, wala kang pwedeng ilagay na hadlang para makakilo siya sa buhay mo. Amen. Just think about this right now. Ano ang pwedeng hadlang para maranasan mo ang Panginoon? Walang pwedeng humadlang para ang Panginoon maranasan mo ngayon. Amen. Amen po ba? So that's the first thing. Kaya lang po ninyo, yung pong talinghaga ng mabuting Samaritana o Samaritano, alam niyo pa ba yon? Yung may hinold up, di ba? At sinaktan. Levites, priest, hindi pinuntahan. Sino yung tumulong? Good Samaritan. Kaya nga siya naging Good Samaritan eh. Napansin ninyo yun? Ang ini-strike daw ni Jesus Christ, yung relihiyon ninyo, yung nakasanayan ninyo, yung tradisyon ninyo, yung batas ninyo, inilalayo kayo sa tao na tunay nangangailangan. Amen. Pero tingnan niyo itong social outcast na isang Samaritano, pinuntahan niya kung sino yung nangangailangan. Sino ngayon ang makadiyos? Yung laging sa simbahan? O yung naando sa mga tao na ibinabahagi ang kaligtasan nagmumula kay Kristo? Amen? Minsan, kinakailangan natin wasakin yung ganoong pananaw. Hindi lang minsan, may pagkakataon. O dalas-dalasan natin na hindi tayo ma-hold ng mga religious traditions to proclaim the gospel, to reach out for the lost. Alam niyo, mas maraming policy, mas maraming hadlang para maabot mo ang nangangailangan. Hindi lamang po yung issue dito eh. Madalas iniiwasan ng mga Hudyo ang mga taga-Samaria o mga Samaritana o Samaritano dahil ang tingin nila ay mababang uri. Ang tingin nila sa ibang mga lahi ay hindi nila ka-level. Kaya nga kahit yung Samaritana, seeing Jesus Christ na isang Hudyo, sabi niya, you are a Jew and I am a Samaritan. How come you are asking from me, di ba, a drink from me? Ginamit ni Jesus Christ yung issue ng tubig
para ipakita sa kanya yung tunay na tubig na nag-aampat at kuquench ng tunay na kauhawan. Okay, let's continue. Verse 10. Sabi kasi ng Samaritana, Hudyo ka, Samaritana ako, hihingi ka ng tubig sa akin, hindi naman kayo nakikipag-associate sa amin, mababang uri ang tingin nyo sa amin, hindi nyo kami tinatanggap. You know, because of that, nagtayo sila ng sariling templo doon sa lugar nila kasi hindi sila welcome sa templo sa Jerusalem. While other Jews na na-scattered sa mga special na pista, nagjo-journey sila papunta doon sa templo sa Jerusalem at tanggap na tanggap sila. Pero itong Samaria na malapit lamang, kumpara sa ibang nagsipangalat, hindi sila tanggap doon. And because of that, nagtayo sila ng sarili lang sambahan. And verse 10, ang sabi niya, Jesus answered, if you knew the gift of God, kung alam mo lang ang kaloob ng Diyos, and who it is that asks you for a drink, you would have asked Him, and He would have given you living water. Kung kilala mo lang ako na humingi ng tubig sa iyo, baka in return, ikaw pa ang humingi sa akin ng tubig. At ang tubig na ibibigay ko sa iyo ay tubig na buhay. Living water. Then here comes another hindrance sa mindset. Ang unang hindrance ng babae, Hudyo ka, Samaritana ako. Then here comes another hindrance. Ano sabi sa verse 11? Sir, the woman said, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where can you get this living water? Ang akala ng babae, yung tubig na tinutukoy ni Jesus Christ ay yung balon ni Jacob. Kaya ang sabi niya, wala kang ang panalok. Kahit tansan, wala ka. Paano ka makakakuha ng tubig dyan? Malalim ang tubig. And the well is deep. Nakukuha ninyo? Minsan, marami at madalas sa ating buhay, maraming pagkakataon na hinahadlangan natin ang Diyos dahil nakikita lang natin yung practical na aspeto. Amen po ba? Maliit ang aking sweldo, mababa lang ang aking pinag-aralan, konti lamang ang aking kabuhayan, ito lang ang narating ko sa buhay. Hinahadlangan. At di natin nakikita yung kapasidad ng Diyos to go beyond doon sa ating nakikita. Amen po ba? Nahadlangan ka na ba ng sitwasyon? Nahadlangan ka naman ng practical na sitwasyon sa buhay mo? Minsan, yan ang dahilan kaya hindi tayo makakomit sa Panginoon. Sobrang busy ko na, Lord Practically, saan ko isisingit ang schedule ko sa iyo? Tingnan mo ang Panginoon. Lord, ito lang po yung kita ko. How can I contribute to these needs? Yan ang calculation mo. That's how you compute. Puntahan mo ang Panginoon. Parang sinasabi mo, Lord, wala kang ang panalok Paano ako magkakaroon ng tubig na sinasabi mo? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his flocks and herds? Sabi niya, higit ka ba kay Jacob? Ang pinakikita, higit ka ba sa naghukay nito? Higit pa ba sa nagbigay nito? Parang sabi, ang yabang mo. Hihingi ako ng tubig sa'yo. Ikaw ngayon humingi ng tubig Ang sabi ni Jesus Christ, kung kilala mo lang ako, baka ikaw pa yung humingi sa akin. Because dito, dalawang klase ng tubig ang pinag-uusapan na hindi magets ng kanyang kausap. Naranasan niyo na ba yun? May kausap ka, hindi magets yung gusto mong sabihin. Nakakatuwa ba yun? O sige, i-explain ko ulit ha. Letter A. Letter B. O ito yung conclusion ha. Ano nga ba yun? Ako, balikan na naman. Letter A. Hindi ka masaya doon. Ano ho? Alam niyo, naisip ko minsan, God is so patient sa buhay natin. Until we understand fully what He really meant
sa kanyang sinasabi sa ating buhay. Verse 13, Jesus answered, "Everyone who drinks this water," tinuro niya marahil, yung balon. Okay sinasabi mo galing kay Jacob yan hinukay ni Jacob yan ibinigay yan. Diyan sila nag-iinom, diyan sila lahat nabuhay yung kanilang mga alagang hayop dahil diyan Okay, lahat ng uminom diyan. Everyone who drinks this water will be thirsty again. Mauuhaw pa din. Kaya nga balik-balik kayo dyan Ang sabi ni Jesus Christ pertaining the water na kanya ibinigay, but whoever drinks the water I give him will never thirst. Wow. Mas higit nga itong tubig na to. Kasi yung galing kay Jacob, balik-balikan kayo dyan para sumalok, pero yung tubig na ibibigay ko, hindi ka na muling mauuhaw pa. Indeed, ang sabi niya, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. So, dalawang tubig. Tubig mula doon sa balon at tubig na ibinibigay ng Panginoon. Sa mundo ngayon, may dalawang tubig. Yung tubig na hinahabol-habol mo, yung tubig na binabalik-balikan mo, yung tubig na yon na hindi nakakasatisfy sa'yo. Yung ikalawang tubig, yung tubig na ibinibigay ng Panginoon sa'yo, na mula sa iyong kalooban, nung na-receive mo, nagkaroon na ng tunay na satisfaction. Tingnan niyo yung sabi ng babae sa verse 15. Okay? Ano sabi ng babae? The woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty." Tama ba? Yun ang una. Ikalawa, ano sabi niya? And have to keep coming back here to draw water. Sir, bigyan mo na ako ng tubig na yan para maampat ang pagkauhaw ko at hindi na ako mauhaw kailanman. At ikalawa, hindi na ako magpapabalik-balik pa sa lugar na ito para sumalok ng tubig. Ano sabi ni Jesus Christ? Okay, fine. Gusto mo ng tubig? Ano sabi ni Jesus Christ? Go, call your husband and come back. Sige, bibigyan kita ng tubig na to. Tawagin mo yung asawa mo. Dalhin mo dito para maibigay ko sa'yo. Ano sabi ng babae? I have no husband. Ano sabi ni Jesus Christ? Tumpak, eksakto. Tama ang sinabi mo. You are right when you say you have no husband. The fact is you have had how many husbands? 5 husbands. And the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true. Now, kino-confront na ni Jesus Christ yung tunay na issue ng babae. And this is the reason why, una, kaya ayaw na niya magpabalik-balik doon. Ikalawa, ito yung reason, bakit katanghali ang tapat, nag-iigib siya. Tama? Nakukuha niyo po ako? Kung iigib ka sa bandang umaga at malilim, maraming tao. Pagchichismisan ka. Sabihin nila, ayan na naman si ano. Walang kasawa-sawa. Pang-anim na. Alembong. Nagmamaasim pa, sabi. Kaya siya, mag-iigib siya. Walang tao. Naranasan niyo ba, umiiwas kayo sa chismosa? Umiiwas kayo sa madadaldal, di ba? Yung tipong kailangan mong kumuha ng certification, pero nakita mo yung grupo doon na, alam niyo na, bukas na lang. Palagay ko. Tapos pupunta ka ulit na bukas. Doon na naman siya. Tsaka hanggang na-expired na yung mga kailangan mong kunin.
Ito yung babae. Bakit? May itinatago. At yun yung gustong tukuyin ng Panginoon sa kanya. Mag-iigib ka, katanghali ang tapat, doble pagod yun. Remember, yung kanilang weather condition doon. Yung bigat ng binubuhat mo at init ng araw, yung kalooban mo na very tentative sa oras na yun na baka may makakita sa'yo, sama-sama na yun. Kaya ang sabi niya, Sir, bigyan mo ko ng tubig na yan para masatisfy na ako at hindi na ako pabalik-balik pa dito at maging topic ng kanilang kwentuhan umaga. Tama ang sinabi mo, sabi ni Jesus Christ. Tingnan niyo yung tugon ng babae. Kung kanina may mga hadlang, ito naman may pag-iwas. Yung sagot ng babae, verse 19, Sir, the woman said, I can see that you are. Yun ba yung kailangan sagot doon? Isa kang propeta. Very religious no? Maraming ganyan Ang dami ng mga kasalanang nakatago. Pero ang appearance sa Panginoon, kala mong hindi ko sinasabing wag tayong lumapit sa Panginoon kapag down tayo because of sins. Ang sinasabi ko, let's not cover up everything. We need to be humble before the Lord. Kasi may mga pagkakataon, kaya gusto ng Diyos magkaroon ng conversation with us, hindi para i-condemn ka, hindi para bigyan ka ng guilt, hindi guilt-tripping ang Diyos. Kaya Kanya gustong makausap sa tuwi-tuwi na kasi gusto Kanyang palayain. I can see that you're a prophet. Tapos tingnan niyo, religious. Verse 20, Our fathers worship on this mountain, but you Jews claim that the place where you must worship is in Jerusalem. Sabi niya, sumasamba din kami. Hindi lang kami kasi tanggap sa inyo, kaya meron kami dito. Nagwo-worship din naman kami Ano equivalent niyan ngayon? Nag-o-online din naman Diba? Kaya pala nag-o-online, umiiwas sa gustong tukuyin ng Diyos sa kanyang buhay. There's nothing wrong about online worship. Just this morning, kaya matagal po ako lumabas sa office, nag-dedicate po ako ng sanggol. Yung ikinasal ko po na nag-migrate na sa Canada, nagka-baby na ho, at dinedicate po namin online. Ang galing na. Pumayag ako kasi ang tunay, para sa mga may anak na sanggol at mga gustong magkaanak at gustong mag-dedicate. Remember this, ang tunay na nagde-dedicate ng sanggol, hindi pastor. Ang tunay na nagde-dedicate yung mga magulang. Amen po ba? Sila yung nagde-dedicate sa Panginoon. Ang prayer ng pastor ay prayer ng blessing, prayer ng favor ng Panginoon habang siya'y lumalaki at magkaroon ng magandang buhay. Tama po ba? Ang tunay na naghahandog kung kanino ipinagkaloob yun. Amen. Kaya po ako pumayag. Kasi sabi sa kanila, ang tunay naman naghahandog, hindi mga pastor. Kayo yung naghahandog niya, nag-aalay sa Panginoon. I cannot dedicate something or someone na hindi akin. Tama po ba? So there's nothing wrong about online. Ang gusto ko lang ipunto, kung yan ang ginagawa mong excuse para hindi ma-deal yung tunay na issue ng buhay mo, then wala kang pinagkaiba dito sa Samaritan woman that you are trying to elusive doon sa tunay na issue ng buhay natin. Anong sabi ni Jesus Christ pertaining worship? Jesus declared, Believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You, Samaritan, worship what you do not know,
we worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has now come, and has now come, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Spirit and in truth. Sa espiritu at katotohanan. Hindi pwedeng sa espiritu at kasinungalingan. Hindi pwedeng sa espiritu at pagtatago ng tunay na katotohanan. Sa espiritu at katotohanan. Kaya nga yung tunay na sumasamba sa Panginoon, dapat may malinis na puso. And we thank the Lord for that because the blood of Christ purifies us. At may provision pa, 1 John 1:9, if anyone, di ba, confess his sins, he will be what? Faithful and just to cleanse, forgive us, di ba? At ibibigay niya sa atin yung righteousness, yung righteous life. Purify us, hallelujah, sa ating mga unrighteousness. God is spirit, verse 24, and His worshipers must worship Him in spirit and in truth. Itong babae na to, ang daming nalalaman eh. Tingnan nyo yung sagot ng babae. Verse 25, the woman said, I know the Messiah, called Christ, He's coming. And when He comes, He will explain everything to us. Alam niya rin yung Messiah. Maraming ganyang tao. Alam naman nila yung Biblia. Pero kumusta naman yung tunay na issue ng puso? Kumusta naman yung tunay na struggle ng buhay? Minsan magkaiba sa atin yung salita ng Diyos at saka yung ating katatayuan sa harap ng Diyos eh. Dapat may epekto yung sinasabi ng Diyos sa tunay na kalalagayan ng ating puso. Kaya nagkakaroon ng transformation. Kaya nagkakaroon ng tunay na pagpapala. Kaya nagkakaroon ng maayos na paglakad sa ating pananampalataya. Alam ko po, at alam namin na mayroong Messiah na dadating, the Anointed One, the Savior, the King. At pagdating niya, ipapaliwanag niya lahat sa amin. Ano sabi ni Jesus Christ? Then Jesus declared, I who speak to you, I am He. Ako yun. Ako yun. Just think about this. Dinidirekta na ni Jesus Christ yung tunay niyang issue. Anong inilalagay? Political issues, historical issues, religious things. Pagmamaskara na sila ay may kinalaman pa din sa ginagawa ng Diyos. Actually, when she pointed out that this water ay Jacob's well, binigay ni Jacob sa kanya anak na si Jose, he was also pertaining and telling indirectly na we are also part of the covenant. Covenant people din kami, hindi nyo lang kami tanggap kasi hindi kami purong Jews. Pero remember, isa sa historical na tanggap nyo, nasa amin ang balon ni Jacob na ibig sabihin kami kasama pa rin sa lahi ninyo. Ayaw nyo lang kaming tanggapin. Pinaunawa ng Panginoon sa kanya, hindi na yan ang issue. Ang issue dito, individual, personal, something that's in you. Tama yung sinabi mo, wala kang asawa kasi yung kinakasama mo, hindi mo asawa, nakalima ka na nga eh. Pang-anim na yung kinakasama mo. So there's an issue. There's sin. There's morality issue na hindi maitutuwid from jumping one relationship to another. Hindi mo may tatama ang buhay mo from hopping from one company to another. Hindi mo may tatama ang buhay mo by changing your surroundings. May tatama ang buhay natin kung makilala natin personally ang Panginoon. Amen po ba? Marami kasi palipat-lipat ng community, lilipat ng subdivision kasi sa community na yon, ganire at ganoon, may nakaaway siya, may ganoon, lilipat ng iba, very expensive ang paglilipat, pagdating doon, ganoon na naman, lilipat na naman, mas maganda doon sa community na yun, malapit sa hospital, malapit sa school, maganda ang neighborhood, okay, lilipat doon, pero same thing. Tatandaan po natin lagi, mga kapatid, hanggat hindi na itatama ang puso, ang surrounding mo, mali.
The reason why marami kang puna sa kapwa mo kasi hindi tama ang puso mo. Kung tama ang puso mo, kahit mali na ang ginagawa ng kapwa mo, tama pa rin ang tugon mo. Amen po ba? Maraming road rage. Marami tayong nakikita na pag-aaway. Pero isipin mo, kung isa lang daw ng tama ang puso, magiging tama ang response sa sitwasyon. Amen po ba? Yan ay pang pamilya, pang mag-asawa, pang community, pang iglesia. Marami ang sitwasyon na nagmumula sa tao dahil hindi tama yung kanyang puso. Kaya nga maganda kung may mga kritisismo, kung positibo. Marami ang mga puna, kaya lumalabas yung mga puna kasi hindi tama yung puso. Sabi ko nga, oh Lord, na yung mga congressman namin at mga politiko, tama yung kanilang mga puso. Sana lahat ng miyembro, lahat ng Pilipino, tama yung puso. Kasi kung tama ang puso, uulitin ko, kahit mali na yung paligid mo, tama pa rin ang tugon mo. Amen po ba? Isipin nyo lang, ba't kayo nag-aaway mag-asawa kahit sinasabi nyong mahal nyo ang isa't isa? Kasi may pagkakataon, hindi tama yung puso. Kontaminado ng maling motibo, kontaminado ng mga maling kwento. Paano itatama ang puso? Lumapit ka muna sa Panginoon. At ipo-point out ng Panginoon sa iyo ano yung mga mali dyan, ano yung mga dapat mong iakisan dyan. Kaya lang, kung lalapit ka sa Panginoon, punong-puno ng tradisyon, lalapit ka sa Panginoon, punong-puno ng kasaysayan, kung lalapit ka sa Panginoon, punong-puno ng alin, ng iyong posisyon, iyong kakayahan, di mo makikita iyon. God has to strip everything at i-highlight sa iyo, ito ang puso mo. Amen. Ito po yung reason kung ba't tayo lumalapit sa Panginoon. Ito yung reason kaya tayo nag-aaral ng Biblia. Ito yung reason ba't tayo nagsasama-sama. Ito yung reason there's a proclamation of the gospel, the word of God. Ako po, hindi po ako yung propeta, nakikilitiin ang inyong tenga para pag-uwi ninyo, kayo'y masaya. Hindi po. May pagkakataon, I need to have what? The sword. So sharp. Na pwedeng mag-penetrate doon sa ating puso. Na kahit tayo umuwi na nasasaktan, alam nating totoo yung ating narinig. Dahil ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Amen po ba? Hindi po ako bolerong pastor. Pumunta kayo, panoorin nyo ang mga social media, mga preachings ng mga pastors. Puro blessing. Hindi hina-highlight ang kasalanan. Naka-highlight lamang sa biyaya. Hindi na nakikita kung anong konteksto ng tunay na biyaya. Pero maganda yung kanta kanina. Sa biyaya mo lamang. Totoo yun. Provided that you understand kung ano talaga yung biyaya. Amen po ba? Si Ate Rina, nakita ko kanina Talagang enjoy na enjoy sa likod Nito, sa totoo lang, mapapasayaw ka, mapapasigaw ka, mapapakanta ka kung alam mo talaga yung biyaya ng Diyos. Pero kung misled ang understanding mo sa grace ng Panginoon, palagay ko nasa dangerous ground ka. And many preachers right now over yung emphasis. Hindi nila nakikita yung kabuuan ng biyaya ng Panginoon. Look at this woman. Kaya nagkaroon siya ng magandang testimony. Kaya nagkaroon siya ng magandang response. Kasi nakita niya kung ano yung grace ng Panginoon. Na sa kabila ng kanyang immorality, sa kabila ng kanyang maraming pagtatakip at pagkukubli, andun pa rin ang Panginoon sa kanya, sabi, ako yung Mesaya. At nandito ako sinasabi ko sa iyo yung totoo. Tingnan niyo yung sumunod na pangyayari. Okay. Yung verse 27, kasi sinabi diyan, wala yung mga disciples So, yung continuation nung salaysay, verse 28, sabi, then what? Leaving his, or her, water jar. Verse 28. Leaving her, water jar. Sa pagsalok ng tubig, napakahalaga ng water jar. Tama ba? And sa matagal na panahon, importante yun sa kanya. Kasi kailangan niya ng tubig, kailangan niyang tubig, kailangan niyang umigib.
Kaya nga magte-take yan ng risk. Titingnan niya kung maraming tao, may magbubulong-bulungan ba sa akin dyan? Meron ba magchichismisan sa akin dyan? Kapag wala na, kahit tirik ang araw, pupunta siya para sumalok ng tubig. Tama ba? Importante yung water jar. Pero ano nangyari after the conversation? She left her water jar. Why? Kasi nakita na niya yung tunay na tubig at naranasan na niya. Sino yun? Si Jesus Christ. Amen. Alam po ninyo, maintindihan natin na it's not about our careers. It's not about our education. Yes, mga importante yan. It's not about our social standing. It's not about our surroundings. It's not about your ministry. It's all about Jesus Christ ministering to you personally. Yun ang importante. Amen po ba? Marami. Sa board ko sana ito sasabihin, pero sasabihin ko na ito sa inyo. Marami ang nasa ministry involvement, pero yung spirituality naiiwan. Hello, mga kapatid. Ministry involvement, kinakailangan sumasabay ang spirituality mo o dapat masigit ang spirituality mo. Amen po ba? Kapag puro ka ministry, yayabang ka. Pag puro ka ministry at walang spirituality, hindi mo makikita yung direksyon ng Panginoon. Kapag puro ka ministry, nagkakaproblema na yan, i-cover mo pa. Pero itaas mo ang spirituality. Hayaan mo yung ministry susunod doon sa spiritual blessings, sa anointing, sa direction ng Panginoon. Susunod lang ang ministry. Amen po ba? Kaya nga importante sa atin to mga kapatid. Kasi when I have this spirituality, giving emphasis and importance dito sa aking spirituality, itinatama ako ng Diyos sa aking attitude, sa aking pananaw. Kinokorek ng Panginoon yung kasalanan ko. Ibinababa ako ng Panginoon sa kayabangan ko. Alisin mo yung spirituality. Kaya nga maraming problema sa ministry, hindi dahil mga technical aspects or hindi nagiging cooperative ang mga tao sa paligid mo. No! Pag ministry issues at ministry problems, ang isang barometer, ang isang dapat i-check, yung spirituality. Nadamay tuloy kayo sa board. Mamaya ako sana sasabihin eh. Amen po ba? Now, I told this na ito ay the best conversation kasi number one pa lang tayo. Yeah. This is the conclusion. Because this conversation is a conversation that brings what? Healing. Amen. Gusto kong makausap ang mga tao na pagkatapos ko silang makausap, nararamdaman ko yung kagalingan, kagaanan. Amen po ba? Pagkausap mo ang Panginoon, mararanasan mo ang kagalingan. Anybody here wants healing? I believe all of us, in different level, different degree, kailangan natin ng healing. Amen po ba? Amen. Kailangan natin ng healing. Pero the best conversation is our conversation with Jesus Christ because this conversation is a conversation na nagbibigay ng kagalingan. Kung nasasaktan ng kalooban mo, kung ikaw ay persecuted, kung ikaw ay depressed, kung ikaw ay nahihirapan, kausapin mo ang Panginoon. Yung oras ng pakikipagniig mo sa Panginoon, magdudulot sa iyo ng kagalingan. Amen. Huwag kung sino-sino kausapin mo. Madadagdagan ang burden mo. This woman, 5 husbands plus 1, naghahanap siya ng kapunuan, umiiwas sa tao, makapag-igib lamang. When she met Jesus Christ, what happened? She left her water jar. Amen. Because that conversation with Jesus Christ brought healing. Number 2,
Yung best conversation is a conversation that leads to life-changing testimony. Amen po ba? Amen, mga kapatid. Life-changing testimony. Tingnan niyo po yung 27 and 29. 28 and 29. Leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, "Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah?" Kanina, iwas na iwas siya sa tao. Tama? Kanina, may masalubong siya, tamang duda at suspityosa ang dating niya. Tama? Pero this time, pinuntahan niya kung nasaan yung mga tao na to at sinasabi niya, wala akong pakialam kung anong kwento ninyo sa akin. Nasumpungan ko ang isang tao, nasumpungan ko. Siya na kaya ang Mesaya. Sinabi niyang lahat yung pinagkukwentuhan niyo tungkol sa akin. Amen. Sinabi niya sa akin kung ano yung mga pinagagawa ko sa buhay ko. Nag-testify na siya. Could this be the Christ? Could this be the Messiah? And that stirred up what? The curiosity ng mga tao sa paligid niya. And lastly, this conversation is a conversation that leads to the conversion of other people. Dapat yung kwento mo may kwenta para yung kwento ng kapwa mo ay magkaroon din ng kwenta. Amen. Ayokong makipagkwentuhan, makipag-usap, makipag-interact sa mga taong basyo ang utak, basyo at walang sense ang kanyang sinasabi. Kasi kapag nakasanayan ko yon, magiging basyo na rin yung aking sinasabi. Pero subukan mo makipag-usap sa mga taong punong-puno ni Kristo, ikaw din paglaon, magiging punong-puno ni Kristo. Dahil hindi ka lang masasatisfy ng marinig mo tungkol kay Kristo, ikaw mismo magkakaroon ng kauhawa na maranasan yung Kristo ng kwento ng ibang tao. Amen po ba? Kaya nga, binasa natin kanina, basahin natin ulit, ano po, verse 39 hanggang 42. Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. Amen? Ano yung testimony niya? He told me everything I ever did. Eh, di ba yun nga yung itinatago niya? Di ba yun nga yung iniiwasan niya? Pero yung testimony ng kanyang pagbagsak, testimony ng kanyang pagluha, testimony ng kanyang mga kabiguan, naging testimony ng pagtatagumpay at kaligtasan. I would like to tell you this, pwedeng right now, sa oras na ito, you've been struggling. Maybe right now, you are living in sin. Pero kung yan ay dadali mo sa Panginoon, makikipag-converse ka sa Panginoon, yung kahinaan, yung kabulukan, yung kasalanan na meron ka, magiging testimony yan. At masasabi mo sa tao, dahil kay Kristo, pinalaya ako sa kasalanan ko. Amen. Ito maganda dito, it leads to the conversion of other people. So when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them, and he stayed for 2 days, di ba? And because of his words, many more became believers. Just imagine, marahil may iba't iba tayong community na ginagalawan ngayon. Kung magiging Samaritana tayo sa kanila, triple, mas marami ang lalapit sa Panginoon. Baka yung bilang natin, hindi na kaya sa loob ng kapilya natin. Amen. Kaya alam po ninyo, napakahalaga ng personal testimony. Napakahalaga ng may kwento ka.
kung anong ginagawa ng Panginoon sa iyo. The best conversation is a conversation with Jesus Christ. Amen? Pakaya na yung last slide. Okay. Kailan ka huling nakipag-usap sa Panginoon? When was the last time? Nakipag-usap ka sa Panginoon. Walang pagkukubli. Kailan ka huling nakipag-usap sa Kanya? Walang pagtatangi, walang pagkukubli, walang pagtatago. I challenge you, brothers and sisters. Ang tunay na nagbabago, ang tunay na nagtatransform, ang tunay na magsasabi sa iyo ng totoo, ang Panginoon. Kaya sanayin natin ang makipag-usap sa Kanya. Tayo manalangin. Let's pray. Mga kapatid, marahil sa oras na ito, may iba't iba tayong kwento ng buhay. Marahil may iba't iba tayong kinakaharap. At marami tayong dahilan para kailanganin natin ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa oras na ito, you can commit yourself. Lord, I want to experience the best conversation every day. Yes, you may want to commit it to the Lord. Lord, gusto kong makipaghuntahan sa iyo. Gusto kong makipagkwentuhan sa iyo. Gusto kong makipag-usap sa iyo. Malayo sa kabalahan. Malayo sa mga dating karanasan. Ikaw lang at ako. Gusto kong maranasan ang tunay na biyaya mo. Walang pagkukubli. Walang pagkukunwari. God knows everything. Alam nyo, baka yung mga issues na hindi nadideal sa atin, baka yan ang dahilan. Kaya pinoprosper o kaya hindi pinoprosper ng Panginoon ang buhay natin. Baka may mga hindi nadideal na issues. O baka kaya yan din yung dahilan, kaya hindi ka makamove on, hindi ka makakommit ng sarili mo sa paglilingkod. Kasi you are thinking about your failures. Hallelujah. So kung daling ka doon sa pasya na, Lord, I need you. I need to have this conversation with you, an interaction with you through your word, with pure heart, with honest and intention, Lord. Kausapin mo po ako. Ihahanda ko yung sarili ko. Tatanggapin ko ang salita mo. Ikaw yung Messiah. Ikaw yung Kristo. You are the Christ. Pati dito rin yung susi, kaya tayo may naikukwento. Kaya meron tayong mga kwento at patotoo. Hallelujah. Let's pray. Lord, we thank you for your word this morning. Like this Samaritan woman, we are privileged, O Lord, that you are always standing in the way. Kinukuha mo yung attention namin. Sa kabila ng mga pagkukubli, sa kabila ng aming pag-iwas, patuloy mo, Panginoon, kami kinakausap.
Kahit kung minsan, Lord, binabaliwala namin ang mga oras na Ikaw ay nagsasalita. You are so patient, O Lord. Hanggang sa maintindihan namin ang punto mo, ang salita mo. Kaya, O Diyos, kami nagpapakumbaba, kami lumalapit sa inyo. We want to commit, O Lord, our life, O God, to you. Committing ourselves to the Word and prayer and to the guidance of your Holy Spirit. Ama, salamat po, Panginoon. Ayaw namin, Panginoon, ng mga candy-coated messages. Ayaw namin, Panginoon, ng mga pinalamanan na, Panginoon, na mga kwento. Gusto namin yung tunay, yung legit, Panginoon, yung authentic word, Panginoon. Pure word, Panginoon, nagmumula sa inyo. Ama, kausapin niyo po kami sa pamagitan ng iyong bugtong nanap na si Kristo Jesus. Sa pamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Kausapin niyo po kami. Dahil sa iyong mga salita, doon nagmumula ang tunay na pagbabago, tunay na patuto at kaligtasan, di lamang ng aming sarili, pati ng aming kapwa. Ama, salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. Lord, transform this church, O God, into a church that testifies, O Lord. Lagi may mga fresh revelations, fresh na kwento sa aming mga care groups, sa aming mga ministries. Lord, send revival sa aming spirituality. Quicken, Lord, once again our life in you. Send revival, oh Father God. Na ikaw lang yung pangunahin, Panginoon. Bawat sa amin na may kauhawan, Panginoon, punan mo ang aming mga sisidlan. Punan mo ang aming mga puso to the overflowing. Father, thank you, Lord. Thank you, Father God. Hallelujah. Oh, hallelujah.